Hello mga katumbok! Nandito na naman tayo mga katumbok sa tutorial natin ha. Pag-usapan naman natin ngayon yung tirang pakorida at saka yung tampal. Yan. Magkaiba kasi yan mga katumbok. May nag-PM din kasi sa akin, sabi niya, Idol, paano ba yung korida? Pag iniibabaw ko, hindi naman sumusunod. Para siyang natatampal, sabi niya gano'n. Ibig sabihin, alam niya yung tampal. So may technique kasi sa pag-execute ng korida mga katumbok. Hindi yan kasi pinanggigigilan. Pag nanggigil ka dyan, talagang natatampal yan. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ha. Yan yung posisyon mga katumbok. Yan. Tapatan mo lang yung tako ko sila. Yan. Ito yung sinasabi natin pag marunong ka ng tumira ng korida. Nakatabingi siya. Ano? Tabingi yan. Yung butas. Ngayon, pag marunong ka tumira ng korida, dapat hindi tatama sa gis yan. Ito niya, mga katumbok ha. Yan. Ibabawin mo lang siya. Yan. Tingnan nyo na lang yung drawing. Yan. Ibabaw lang yung tira. Walang pektus. Ibabaw lang. Ito nyo yung takbo ng pamato ha. Hindi siya tatama sa gis. Yan. Hindi siya tumama. Yung tampal naman, yari, ganun yung posisyon mga katumbok. Ito, gitna lang yung tira. Gitna. Para matampal, dito lang siya pupunta. Yan ha. Yan. Gitnang-gitna lang. Yan. Yan. Ayun, ang release ko doon, mga katumbok, merong may diin. Okay? May pigil. May pigil doon sa huli. Ginanon. Yan, papraktisin nyo lang. Dapat hindi tatamaan yung gis. Pag hindi mo na yung tinatamaan, marunong ka ng tumira ng korida. Korida, ibabaw. Oh, di ba mga katumbok? So, ayan, practicein nyo ha. Bibigyan ko kayo ng mga ilang example. Pwede nyo itong practicein pag nag-aaral ka ng tirang pasunod, yung korida. Yan, ganun yung posisyon. Tingnan mo, cameraman. Yan. Nakatabingi siya ng konti. Kung mapapansin nyo, isipin nyo, tatama yan dito. Sa 8 Gs, doon sa 8. So, ngayon, pag marunong ka na tumira ng korida, dapat ganito ang mangyayari dyan. Hindi yan tatama. Tingnan nyo, mga katumbok ha. Babaw, follow through. Yun, ganun mga katumbok ha.